Amen. Sige po, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Purihin kayo, Diyos, Lord. Marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Kayo po'y aming dinadakila, aming pinapupurihan, aming pinararangalan, O Diyos, sapagkat ito yung oras ng aming panahon, Panginoon, para kayo po'y aming sambahin, Panginoon. Thank you, Lord, na kami narito, Panginoon. At we believe, Lord, na mayroon kayong nais maiparating sa bawat isa na narito, Panginoon. Tulungan mo po, Lord, na ang mensaheng ito ay iyon nawang pahiran, Panginoon, ng iyong langis upang, Lord, yung bawat mapapakinggan, Panginoon, tunay nga, Lord, na magkakaroon ng impact sa buhay ng bawat isa. I believe, Lord, lagi kang merong dakilang agenda, banal na agenda, Panginoon, sa bawat gawain. At nawa ang agendang ito, Panginoon, ay patuloy na makakatulong, Panginoon, para sa buhay pananampalataya ng bawat anak mo na narito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Ngayon po, narito po tayo sa diretso tayo sa ating loving others. Yung natalakay na natin, yung paano natin mahalin yung ating kapwa, yung ating mga kapatid sa pananampalataya. At yung last Sunday, yung pagpapakita natin na greatest expression of love to God. Amen. Ngayon po, ay tatalakayan na naman natin yung salitang loving in truth. Pag sinabi pong loving in truth, sa madaling salita ay yung totoo o yung tunay na pag-ibig. Amen. Kasi, alam niyo po kasi kapag pwede nating, maniniwala po ba kayo na pwede mong mahalin ng iyong kapwa, yung iyong kapatid sa pananampalataya, pero hindi totoo yung pag-ibig na ibinibigay natin. Pwede po ba yun? Di ba pwedeng mangyari yung mga ganong bagay eh? Halimbawa, tignan nyo po, malapit na election, di ba? Malapit na nga pala election. Tignan nyo yung mga, di ba? Alam naman natin, yung pagdating sa election, sa midterm election 2025, next year na po yon, ay lalapit na naman po sila konsehal, sila congressman, di ba? Ipapakita nila na mahal nila yung mga kababayan, nagabaseko. Pero ang tanong, tunay kaya iyon? Diba? Kaya makita natin, hindi mo dito, pag-uusapan po natin ngayon, yung true love, yung tunay na pag-ibig, na meron po na paano natin ito maipapakita sa tao sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na yung pag-ibig natin sa kapwa o sa yung mga mahal sa buhay o sa yung minamahal ay tunay at totoo. Amen. Yung mga mag-asawa pa rito, totoo ba yung pag-ibig ng asawa niyo sa inyo? Sige. Basahin po muna natin yung ating talata. Ang sabi ng unang Korinto 13:1 hanggang 3, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Sabi nga, dito, pinapakirita rito, kasi meron kasi tinatawag na speaking of tongues eh. Diba sabi yan, kapag nagsasalita siya ng ganyan, kung wala naman daw pag-ibig, basta walang sa-isa yung mga bagay na yon. Next, sabi sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, katulad ng ginagawa ko ngayon, inuunawa yung lahat ng hiwaga. Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin kabuluhan. Pwede rin kasi na nag-share ka ng Word of God, pero hindi mo naman mahal yung mga Ubaga sa ginagampanan mo lang yung tungkulin mo dahil pastor ka eh. Pero sa totoo, wala kang pagmamahal doon sa mga tao na nasa harapan mo. O kaya, kalimbawa, yung mga light group leaders natin, yung mga nagtuturo ng Bible study, di ba? Nagtuturo ka, pero ang tanong, mahal mo ba talaga sila? O ginagawa mo lang yun dahil meron kang tungkulin. Di ba? Ganon din yung mga natin. Pagdating natin sa politics, yung mga namumuno sa atin. Di ba? Kaya yung makikita natin, dito natin makikita, ipapakita natin ngayong gabing daw, itong araw na ito, yung kung paano ipinakita ng Diyos yung tunay na pag-ibig. Kaya malalaman mo rin ngayon, dun sa asawa mo ngayon, nandito may asawa, kung tunay nga yung pag-ibig niya sa iyo. Amen? Yan. Next, sa verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian
at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Amen. Kaya dito makikita natin, ipinapakita lang ng 3 talatang yan, na pwedeng makita mo sa isang tao na meron siyang ginagawang maganda, mabuti, pero walang pag-ibig. Diba? Kaya itong talatang ito, yung pagsunod-sunod natin mamaya talata, ipakikita rito ng Diyos, ilalarawan niya, o ibibigyan niyang pakahulugan kung ano yung tunay na pag-ibig. Amen. Kaya yung pamagat po natin, next, ayan, true love. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, true love. Ayan. Yung pag-uusapan natin. Pero yung true love na yan, hindi lang yan nakasentro dun sa mag-asawa o sa mag-syota. Yun doon po ay sa kaibigan, yung tunay na pag-ibig mo sa mga kaibigan, sa mga barkada, sa mga katrabaho, sa iyong mga kapamilya, higit sa lahat doon sa mga kapatid mo sa church. Diba? Yun po yung pag-uusapan natin ngayon pong araw na ito. Amen. Next slide. Sino na po rito yung na-in-love na? Taas yung kamay. Sino po yung na-in-love? Walang na-in-love ito. Ay, nagtaas si Kuya. Tatanungin ko si Kuya. Nagtaas si Kuya. Next slide. Ano ang pakiramdam ng taong in love, Kuya? Oh, hindi daw nakakatulog, di ba? Talagang direktang binanggit niya kagad, hindi nakakatulog eh. Di ba parang may kantang ganyan, di ba? Di na makatulog, di pa makakain, tagyawat sa ilong, di ba? Sino pa? May nagtaas pa ritong in love siya eh. Ayun, si Tatay Mervin, nakita ko nagtaas ka, ikaw. Ano ang pakiramdam ng taong in love, Tatay Mervin? Masaya lang? Parang hindi, masaya. Parang hindi. Si Kuya talagang direkta eh, hindi makatulog. Wow. Okay. Di ba yan kasi, iba kasi pag nagmamahal kayo. Pero nakita natin, di ba? Mamaya makikita natin sa kabuuan ng pag-aano natin, mensahe ng Panginoon. Makikita natin dito yung kung tunay ng pag-ibig yung sinabi ni Kuya na hindi siya makatulog. Talagang in love yung talagang tunay na pag-ibig yon. Kasi doon natin makikita na hindi porket na hindi siya makatulog, hindi porket masaya siya, tunay na yung pag-ibig na yon. Makikita natin yan doon sa bawat babanggitin ng Panginoon, ano ba yung pakahulugan niya pag sinabing pag-ibig. Amen. Next slide. Paano mo masasabi na ang pag-ibig o pagmamahal sa iyo ay totoo o tunay? Ate Redeline. Paano? Pinakasalan ba? Pinakasalan na ba? Mag-asawa na ba kayo, di ba? Ate Redeline, paano? Penging ang microphone para marinig natin. Tapos tanongin natin yung sacrifice. Pag nagsasacrifice. Doon naman sa kabataan tayo. Si Ate Jane. Ayan. Yung merong girlfriend, may boyfriend. Sige, Ate Jane, paano mo malalaman na tunay yung pagmamahal ni Kuya Francis sa'yo? Ayan. Ayun daw, microphone para naririnig ng mga wala pang syota. Siguro po kung kaya kanyang tanggapin, yung buong pagkatao mo po. Kahit na lumabas na yung sunghay mo. Okay. Kahit nakita niya yung hindi magandang kaya niya pa rin. Diba? Yun daw yung pagmamahal. Amen. Kasi, diba, dito kasi sa pag-aaralan natin yung totoo tunay na pag-ibig. Doon naman sa mga nanay at tatay. Ayan. Si Tatay Mervin. Tay, paano mo masasabi yung tunay yung pagmamahal mo kay Nanay Cheryl? Hindi mo yata mahal eh. Paano mo pinakikita yung pagmamahal mo kay tatay, kay nanay ayaw yata sa... masabi, Pastor. Ano na? Hindi narinig ko sumagot na eh. Kinakabahan. Palitan. Sige, si Kuya Tonton na lang. Si Kuya Tonton yan. Kuya Tonton. Ton, paano mo maipapakita yung pag-ibig mo sa
sa yung, andito ba yung, wala kaya nandito, umatin kanina, second service, si Mrs. mo. Yung pagmamahal mo sa iyong tunay at totoo sa iyong parang kakanta ka pa. Sige, sige. Hindi, sasabihin na lang ni Kuya Mervin. Sabihin ng kumpare mo na lang. Sabihin niya na lang. Sige. Okay, re-record na lang daw. Naka-record pala tayo, di ba? Okay, naka-record pala tayo. Panoorin mo ulit doon sa live, papanood mo kay misis mo. Then, naka-record ka, totoo nga, naka-record tayo. Kasi ina-upload sa YouTube yan. Sige, okay na ako na. Sige. Okay, alam niyo po, sabi nga po natin mga kapatid, sige. Ito po yung topic natin. Ayan. Next slide. Ang paglalarawan ng Diyos sa tunay o totoong pagmamahal sa kapwa. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw. Kasi pag sinabi natin kapwa, ibang tao. Diba? Either asawa mo yan, either nanay mo yan, tatay mo, parents mo yan, o yung jowa mo yan, o kapatid mo yan, katrabaho, pag sinabing natin kapwa. Kasi alam nyo po, yung gagamitin po natin, ngayon pong araw na ito, yung gagamitin po nating talata ngayon ay lagi itong ginagamit kapag ikinakasal. Kaya lang nakita ko yung talatang ito nung binasa ko yung kabuuan ng unang Korinto 13. Hindi lang naman pala ito dun sa mag-asawa ang tumutukoy nito. Tinutukoy nito, ipinapakita rito ng Diyos, ito yung pag-ibig na meron siya at ito yung ganito yung totoo, yung tunay na pag-ibig. Kasi sa unang-unang talata ng unang Korinto 1 hanggang 3, ipinakita ro na pwede kang magsasalita sa mga, pwede kang tumulong sa tao pero wala kang pag-ibig. Di ba? Pwede kang magbigay, pwede kang tumulong, pwede mong sabihin na mo yon, pero sa totoo lang hindi tunay yung pag-ibig mo. Amen. Kaya po yung pag-aaral natin, kaya yung salita ng Diyos yung gamitin natin at yung sinabi po rito ni Paul about dun sa tunay na pag-ibig. Amen. Una, ang pag-ibig ay matyaga. Amen. Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Alam niyo mga kapatid, pag sinabi kasing ang pag-ibig ay matyaga, dapat meron tong may narinig ako, merong sakripisyo yan. Tama po ba? Sa mga mag-asawa, alam nila yan. Di ba? Kahit hindi siya mag-asawa, pagdating doon sa mga magkakaibigan, sa magbabarkada, di ba? Sa magkakaklase, yung mga close, merong sakripisyo lagi. Kung mahal mo yung iyong kaibigan, yung iyong barkada, yung iyong mahal sa buhay, merong sakripisyo. Pero dapat, sabi nga po ito, next slide, meron pa pala tayo isang talata. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Next slide na, kuya. Sabi diyan, ang pagtsatsaga ay hindi nabubuo sa magdamag, ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos ay mahalaga sa pagpapaunlad ng pagtsatsaga. Dito na makikita natin, ang pag-ibig ay matyaga. Ibig sabihin rito, hindi yan nangyayari overnight. Halimbawa, bago kayong mag-asawa, yung para bang yung pagiging pasensyoso mo, yung pagiging pagiging matyaga mo, hindi agad nangyayaring bagay na yan. Sabi rito, ang kapangyarihan at kabuuan ng Diyos ay mahalaga. Dapat naroon lagi ang Diyos pagdating sa puntong ganon. Sabi po kasi ng talata, next slide, idinadalangin namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Diba? Ipinagpe-pray daw nila, sabi ni Paul doon sa mga taga-Colossian, idinalangin na patatagin nila sa dulong ng kapangyarihan ng Diyos upang inyong matiis at masaya na may pagtatyaga yung lahat ng bagay. Para maging matiisin daw tayo, di ba? Sabi para magkaroon tayo at pagtatyaga, dapat sabi natin ito, ihingi tayo ng tulong dun sa Diyos. Alam nyo, sa totoo lang ngayon po, ang nagiging pinagiging ngayon, madalas yung salitang divorce. Di ba? Na alam ko, kahit sa mga estudyante, nagiging topic ngayon. Alam nyo, nakikikoment ako dyan eh. Nakikikoment ako dyan sa mga divorce na yan. Dahil alam nyo po, sabi ko nga po rito, kapag wala ang Diyos sa buhay ng mag-asawa, di ba, mahihirapan na talagang maging matatag yung pagsasama nila. Iba kasi kapag ang pagsasama, ang sentro ng pagsasama nyo ay ang Diyos. Kaya dito kaya sabi niya,
Hindi yan overnight eh. Pero dapat kasama mo lagi ang Diyos dyan. Any relationship, sabi ko nga, hindi lang pang sa mag-asawa. Sabi ko, any relationship, meron kayong mga barkada, meron kayong magkakabarkada, magkakaibigan. Di ba? Kinakailangan dito kasi pagdating sa salitang love, meron talagang pain dyan eh. Pero yung pain na yon, yun yung magpapakita na totoo yung pag-ibig mo dun sa isang tao. Amen? Yun yung magpapakita ng totoong pag-ibig mo doon sa isang tao. Amen. Next slide. Ito yung tatlong bagay. Una, kapag ang pag-ibig sabi, merong pagdurusa. Ano yung ibig sabihin ng pagdurusa? Dito, parang yung sakripisyo, meron talaga tayong mangyayari. Sabi dito, ang tunay na pag-ibig ng mag-asawa ay masusukat sa panahong daranas ng pagdurusa sa pagsasama yon. Kaya makita natin, di ba? Tignan nyo po yung mag-asawa. Dumadating talaga sa punto yan. Ngayon, marami tayong mga mag-asawa rito, no? Alam yung mga nanay at tatay nyo, yung mga kabataan natin. Sabi na, di ba, nung kinasal tayo, sabi, magsasama tayo daw saan? Sa hirap at ginhawa. Tignan mo, kapag totoo ang pag-ibig, minsan ang pag-ibig doon lang lagi sa ginhawa, pag sa hirap, wala na eh. Tama po ba? Ganun na minsan nangyayari. Minsan nagsama kayo, nung una kayo nagsama, maganda yung relasyon nyo, merong trabaho yung asawa, pero nung dumadaan, parang nagkakaroon ng dumadaming problema, parang nababago na yung pag-ibig eh. Dapat ang pag-ibig, hindi nagbabago yan. Lalong tumatatag yan, dapat lalo mong minamahal yung iyong minamahal sa buhay. Kaya dito makikita natin, meron talagang daraan talaga sa mga problema yan. Daraan sa mga pagsubok. Kaya nga nagtataka ako, bakit merong salitang pag mag-aasawa na lalagay na sa tahimik. No? Hindi ko alam kung ano yung pinaka-thought niya, lalagay sa tahimik. Alam ko pag nag-asawa, hindi naman tahimik eh. Di ba? Lalo na yung asawa natin, medyo madala, di ba? Ang sabi nga ni Solomon, mas mabuti pang tumira doon sa bubong ng bahay kaysa sa asawa mo raw na madaldal. Ewan ko ano ibig sabihin ni Solomon doon. Meron mga ganyan sa Bible. Di ba? Kaya dito makikita natin, meron talagang pain yan. Diba? Kaya pag nag-asawa, diba? Nakita nyo naman yung mga nanay, mga kabataan, nakita nyo yung mga nanay at tatay nyo. Minsan, pinagtatalunan yan? Walang sasaingin, walang trabaho. Diba? Makikita natin, maghihiwalay na. Anong pag-ibig ba yon? Hindi pag-ibig yon. Diba? Bakit? Ang minahal mo lang nung panahon ng ginahawa, dapat merong yung pain talaga. Kasi yan sabi ni Lord, ang pag-ibig ay matiyagayan. Hindi yun yung nawalan lang na ba, medyo nagkakaroon lang ng problema, magpapalit ka na. Maghahanap ka nung medyo merong kaginhawaan sa buhay. Gusto mo lagi, hindi ganun ang pag-ibig. Yung totoong pag-ibig, ganun po yung matiyagayon. Pangalawa, sabi dyan, amen? Pangalawa, sabi dyan, merong paghihintay. Diba? Alam niyo yung paghihintay, diba? Ito yung alam natin, pagpadating doon sa pagiging matyaga, ito pagdating doon sa mga kabataan natin. Sabi ko nga, paano mo masasabi na mahal mo, halimbawa yung mga nanliligaw na ng mga kabataan, na mahal mo yung iyong nililigawan o ikaw ay nagpapaligaw. Di ba ang una mong iniisip, magkaroon kayo ng magandang future. Tama po ba? Ganun ba iniisip nyo yung mga nag-asawa, ganun ba iniisip nyo? Yung mga may asawa na rito? Yung mga kabataan, ganun ba iniisip nyo? Dapat ganun. Kaya dapat naghihintay ka. Di ba? Kaya tayo lagi nating tinuturo sa pulpito na bagamat wala tayong binibigyan natin yung laya na lahat, na dapat habang nag-aaral ka, mag-aral ka lang muna. Kasi kung talagang mahal mo yung sarili mo at mahal mo rin yung babae or lalaki, meron kang pangarap sa buhay. Pabayaan mo mag-aral ka muna. Diba? Kasi ang hirap doon, nag-aaral ka pa, mag-aasawa ka na. Pang-load lang nga, wala ka. Diba? Kaya di ba paano mo masasabi mahal mo yung babae o lalaki? Hindi mo pa kaya, wala ka pa sa edad. Wala ka pa ng trabaho. Diba? Ano mangyayari lang? Ganyan ang edad natin. Halimbawa, nag-asawa na 18 years old. Ano kaya mapapasukan trabaho nito? Yung 18, kargador daw. Sa palagay mo kaya mayroong magandang kinabukasan yon? Ang sasabihin niya, magsasama naman kami sa hirap at ginhawa. Diba? Ganun lagi yung
Pero hindi. Hindi mo ba iniisip na magkaroon kayo ng magandang future? Hanggang gano'n na lang ba yun? Di ba? Kaya dito makita dapat, meron kang waiting stage. Meron, yan yung tinatawag na ang pag-ibig ay matyaga. Kung mahal mo yung isang tao, maghihintay ka. Hindi ka magmamadali na papasok agad ka sa pag-aasawa. Hihintay mo, magpaplano kayo. Di ba, paplanuhin nyo yung lahat ng bagay, mag-aral muna tayo. Pag nakapag-aral na tayo, di ba, maghanap tayo ng trabaho. Pag meron na tayo ng trabaho, di ba, ganun dapat pinaplano yan. Kung mahal nyo yung isa't isa, ha? Kung talagang tunay yung pagmamahal. Kasi kung tunay yung pagmamahal, gusto mo, maganda yung maging kinabukasan natin, pati yung magiging mga anak natin. Kaya dapat ganun dapat yung, kasi, tignan minsan, kaya bakit pumapasok minsan sa pagpasok agad sa pag-aasawa yung mga kabataan? Sa totoo lang, last lang yan eh. Di ba? Totoo, yun lang yung ano yan. Kaya nakita nyo, pag tumagal yan, ilang beses na nagtatalik yan, magsasawa na rin yan eh. Kaya makikita nila, ganun lang, ganyan lang pala. Akala nila, ang pag-aasawa, ganun lang, last for sex, hindi. Dapat merong ano yan. Kaya makita nyo, bakit gusto ng marami na magkaroon ng divorce? Diba? Kasi gusto nila, ayaw na nila, sabi nila lagi, binubugbog daw laging babae. Alam mo, sabi ko nga sa iyo, kung ikaw pumili lang ng tamang lalaki na pinanalangin mo, hindi mangyayari sa iyo yan eh. Di ba? Ang problema, ano ba yung pamantayan mo nung pagpili mo dun sa lalaki? Di ba? Ano ba yung pamantayan mo? Nandun ba yung love? O lust of the flesh lang dahil nakita mo, gwapo, matangkad, di ba, maputi, sexy, mayaman, matalino. Hindi yung kasi yun yung bastihan eh. Ano ba? Kung ganyan yung bastihan mo, pero kung mapapangasawan pala, ganyan pala. Hindi mo alam, Fernando Po Jr. pala yan. Di ba? Gwapo nga yan, hindi mo alam, Fernando Po Jr. pala yan. O kaya si Manny Pacquiao pala yan. Di ba? Pag nalasing yan, di ba? Kaya yung nakita natin, di ba? Doon natin makikita, kaya sabi ng Panginoon, ang pag-ibig ay may tiyaga, dapat naghihintay po tayo. Pangatlo, sabi diyan yung word ng pagtitiis. Diba? Ang sabi po ng talata, it's about pag-serve kay Lord. Ang sabi ng 2 Timothy 2:11-12, totoo ang kasabang ito, kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtatiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din naman tayong kapiling niya kapag itinakwil natin siya at itatakwil niya rin tayo. Dito natin makikita yung pagmamahal naman natin sa Panginoon. Dapat meron tayong pagtitis. Katulad yan, nakita nyo, sabi sa inyo, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan madali. Diba? Lagi natin binabangit kasi ang pagpunta sa langit, ang mga taong nandun, mga banal lang po yun. Kaya yung pagsaserve sa Lord, hindi yan madali. Na pupunta ka lang doon sa church, uupo ka dyan, makikinig dyan, hindi lang gano'n yun. Sa palagay mo, malangit ka na, gano'n kagin, hindi. Meron talagang pagtitiisan. Kasi sabi ni Kristo, siya yung magandang halimbawa. Siya yung dapat nating tularan. Amen? Kaya makita natin, kapag nagsaserve ka, pag sinabi nagsaserve, ganito, may ginagawa natin, meron talaga, nakita mo, dito, makikinig ka rito, matagal dito. Minsan, umaabot ng 1 oras, may higit. Pero doon sa dati nating pananampalataya, kahit pagpasok mo lang, pwede ka nang lumabas. Wala namang nakakita sa'yo. Diba? Magganong ka lang. Tapos, pwede ka na lumabas. Medyo naiinip ka na. Dito, pag lumabas ka, makikita ka, nakakahiya. Diba? Kaya doon makikita natin, dito talagang mayroong pagtitiis. Sa totoo lang, hindi lang naman yan yung ginagawa natin. Yung iba natin dito, nakita nyo yung mga talagang consistent, yung mga devoted na mga Christian talaga na ito. Nagde-devotion yan, nagla-light group yan, nagpe-prayer yan, merong mga ministry yan. Diba? Marami talaga kasi ang pagpunta sa langit hindi rin kadali. Lagi nga natin sinasabi, yung pumunta ka lang nga sa church, hirap na hirap ka. Lalo pa yung pupunta sa langit. Lalo mahirap yun. Yung church na nakikita mo, yung church na halos kapitbahay nyo lang, nahihirapan ka pa. Tapos gusto mo mapunta ka na sa langit, pumupunta ka lang every Sunday. Di ba? Hindi yung ganun kadali. Kaya nga makita natin, sabi nga ng Bible, halos yung matuwid, hindi maligtas. Di ba? Halos yung matuwid, hindi maligtas. Ganun po kaya yung paglilingkod sa Panginoon. Makikita mo yung tunay na pagmamahal mo sa Diyos kapag marunong kang magtiis pagdating doon sa pagsiserve sa ating Panginoon. Amen? Sige nga, palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, ang pag-ibig ay may magandang loob. Next slide, kuya.
Ang pag-ibig ay may magandang loob. Ang sabi po ng talata, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagpataas man. Amen. Dito pag sinabi nating magandang loob, yung meron po itong pagiging mabait, pagiging mabuti, yun po yung ibig sabihin niyan. Halimbawa, pag tayo, di ba, pagtulong na wala, pag tayo tumutulong, dapat yung hindi ka na humahanap ng kapalit. Di ba, minsan pag may mga tao na pag tumulong, naghahanap ng kapalit eh. Kung talagang mahal mo ang isang tao, pag tumulong ka, huwag ka na maghahanap ng kapalit. Di ba? Kaya makita natin, minsan yung ibang mga tumutulong, nagpapapicture pa. Di ba? Para masabi, ba? Hindi love yun eh. Yung talagang pagtulong makita mo, yung tumutulong ka na wala kang hinihinging anumang kapalit. Basta tumulong ka lang sa kanya. Wala ka nang iniisip na ano kaya ibabalik nito sa akin? Ano kaya, ba? Wala na, hindi. Ganon yung sinasabi natin na pag-ibig. Kaya pag tumutulong ka, nagbibigay ka, huwag kang umaasa na ihingi ka ng kapalit, kabalik. Hindi pa dapat. Kasi doon mo makikita, yun yung ibig sabihin na meron tayong magandang loob. Ano para sabi rito? Yung pagiging maunawain natin. Diba? Lalo na pagdating sa mag-asawa, dapat kapag mag-asawa kayo, nagtutulungan kayo sa bahay. Diba? Kasi nagtutulungan kung ano yung trabaho si tatay, si nanay, dapat doon sa mga gawing bahay. Diba minsan, kahit na nagtatrabaho si tatay, kung mayroon pa tayong matutulong doon sa bahay para maging magaan yung buhay ng ating mga mahal sa buhay, dapat tumutulong pa rin tayo diyan. Pagdating doon sa magastusin, halimbawa, nakita natin medyo sapat-sapat lang yung kita, dapat bilang tatay o bilang nanay, marunong tayong gumawa ng paraan. Doon mo makikita yung love na makikita natin, meron tayong magandang loob. Yung nagkakaroon kayo ng teamwork na mag-asawa. Amen? Yun yung pamagana. Sabi pa rito, yung pagiging gentleman. Yan, doon mo makikita na kapag yung asawa mo ay gentleman, amen. Sino po yung gentleman ba, mga Ginoo ba yun? Tama ba yun? Amen? Di ba kayo ako, sa totoo lang, hindi ako gentleman. Madalas tayong pagtaruhan ni Pastora. Dahil ako, mabilis ako maglakad eh. Kaya pag nagano kami ni Pastora, laging nanlahiw na. Pero kaya sabi ko sa kanya noon, nung kinounsel kami nila Pastora Lydia, gano'n lang, sabi ko, paalalahanan mo lang ako lagi. Gano'n yun sabi ko. Kasi sa totoo lang, hindi ako gano'n. Pero hindi naman porke gano'n, masama na tayong asawa. Kaya lang, parang naging ko lang na hindi ako, naging gano'n lang yung dating. Pero siyempre, ini-improve natin yung mga bagay na yan. Kaya dapat gano'n tayong mga lalaki man o babae, maging magalang tayo, maging maayos tayo sa pakikitungo dun sa mga asawa natin. Amen? Sige po. Number 3. Ang pag-ibig ay hindi maignitin. Yan. Basahin natin yung talata. Ang sabi dyan, yung lagi kong ina-highlight Dikit-dikit lang kasi yan. Next slide, kuya. Sabi dyan, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Amen? Kaya dito makikita natin, kung tunay mong mahal ang isang tao, masaya ka sa bawat tagumpay niyo nakakamit sa buhay. Amen. Dito makikita natin kung talagang mahal natin yung isang tao. Halimbawa, yung mga barkada natin, yung mga kaibigan, classmate natin, kapag meron tayong natatanggap na tagumpay, dapat nagiging masaya tayo dyan. Hindi tayo nagiging mainggit. Nakita mo, si kumpare na medyo umaasenso, maging masaya ka dyan. Kung talagang kaibigan mo yan, kumpare mo . Hindi yung nakita mo medyo naiinggit ka, gumagawa ka, paano kaya mapapantayan to si pare? Diba? Hindi mo mahal, ibig sabihin, nakikipagkompetensya ka . Maging masaya ka lang. Diba? Siguro, lapit ka lang, pare. Humingi ka lang ng mga payo sa kanya kung paano nangyari sa kanya yon. Diba? Kaya dapat dito, anumang tagumpay, diba? Sa trabaho, sa pag-aaral, sa spiritual life, nakikita natin doon sa mga mahal natin sa buhay o yung alam natin, yung kapwa natin na talagang meron tayong pagmamahal sa kanya, anumang tagumpay na nakakamit, huwag tayong maiinggit. Diba? Maging proud na tayo. Kapag nakikitaan natin, lalo na doon sa mag-asawa, pag nakikitaan natin yun, maging proud tayo kapag nakikitaan natin sila ng ganong bagay. Amen? Hindi nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Next, number 4. Binibilisan ko dahil medyo maano to, hanggang 7 to . Ang pag-ibig ay hindi nagmamataas. Amen. Sabi rito sa talata, ayan. Next slide. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin. Yung hinighlight ko po, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Amen.
Alam niyo po, ang mga Batanggenyo, meron pong kasabihan yan. Di ba, Pastora? Ang kasabihan ng mga Batanggenyo, ano ba tawag doon? Maubos na ang yaman. Sino ba Batanggenyo rito? Maliban kay Pastora. Sino Batanggenyo rito? Uy, si Kuya, Batanggenyo pala. Saan sa Batangas, Kuya? Ang sabi ng mga Batanggenyo, di ba, sabi ni Governor Mandanas, maubos na ang yaman, wag lang ang, ano Kuya? Yabang. Kasabihan po yan ng mga Batanggenyo, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Para saan ba yan ba si binabanggit na yan? Yan po yan ay tungkol doon pag yung tradisyon ng mga Batanggenyo pagdating po doon sa pag-aasawa. Amen. Ganun po yan. Isa sa mga ano po yan na pagdating sa kahapon lang nandun po kami sa kinasal yung pamangkin ng aking asawa. Amen. Ganito po kasi sa Batanggenyo po kasi pag kinasal po yan, merong tinatawag na sabog. Diba? Merong sabog, may unay sabitan, then meron yung sabog. Diba? Pag sa sabog kasi, pag tinawag halimbawa, tinawag yung si Ninang, Ninang Leia Paklibar, bibigay ni Nanay Leia 15,000. Yan. Pag sunod na tinawag na sa baba, Ninang Lori Moslares, dapat tataasan niya yun. Di ba? Tataasan yun. Sabi niya, 20,000 ako dyan. Ayan. Ganyan. Kaya sabi niya, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Pero yun, hindi negative sa mga taga-Batanggenyo kasi tradisyon nila yun eh. Di ba? Kaya lang ang pinupunto natin dito, di ba? Yung ibinibigay mo, nagtataas ka, nagbibigay ka ng ganon, dahil hindi, ibig sabihin, wala yung ano ron, di ba? Wala yung makikita natin na love dun eh. Diba? Titignan nyo, sabi ko, hindi yan, hindi yan. Kasi tradisyon nila yan eh. Umaga nag-aanohan sila ron na nagpapayabangan, yun na nga. Alam nyo ba doon sa pamangkin niya, ang naggastos doon sa kasal, 400,000 mahigit. Pero doon sa payabangan, hindi naman payabangan, doon sa sabog, ang nakuha nila, 800,000. Ayan. Kaya yung gusto ng ganyan, mag-asawa po kayo ng Batanggenya. Amen. 800,000. Nagpaano, siyempre, magbibigay yung magulang, matataasan, di ba? Kaya makita natin, pero ang punto dyan, di ba? Yung pinag-uusapan natin, sabi rito, ang pag-ibig ay di nagmamataas. Ibig sabihin, dapat humble. Di ba? Dapat hindi tayo, Kasi sabi nga po rito, hindi mo ipinagmamalaki yung iyong binibigay na tulong. Dapat napaka-humble kapag nagbibigay ka. Alam mo niyo po sa church natin, meron ditong tumutulong na alam ko, group of people. Ni minsan tumutulong sa church yun, ni minsan hindi pinabanggit ang pangalan. Sabi ko kay Kuya Ian, pwede bang natin sila? Kasi kay Kuya Ian para mabigyan natin ng pagpapasalamat. Pero ayaw po nilang pabanggit talaga. Yun yung makikita mo na merong pagmamahal talaga doon sa mga gawain ng Panginoon. Diba? Hindi katulad kasi iba, tumutulong, pinalalagay yung pangalan, pinababanggit yung Yun talaga, never. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin kilala kung sino yung taong yon na tumutulong sa church. Diba? Kaya makita natin, ganun yung pag-ibig. Hindi mo ipinagmamalaki pag meron kang binibigay. Diba? Kasi minsan makita natin, mayabang iba pag nagbibigay. Diba? Eto, ganito binigay ko. Diba? Ganyan ba? Dapat ang pag-ibig, kung meron ka talagang pagmamahal, hindi mo ipinagyayabang yung mga bagay na yan. Diba? Pag meron tayo tinutulong. Sabi pa rito, hindi lang yan. Hindi mo ipinagmamalaki yung kinalamangan mo sa iyong minamahal. Diba? Halimbawa, meron kang partner in a relationship o asawa. Medyo lamang ka ron, guwapo ka, medyo hindi maganda yung asawa mo. Minsan, di ba? Minsan nagiging ganun halimbawa, isa katatayuan sa buhay. Di ba? Maganda yung trabaho ni Mr., si Mrs. hindi. Dapat hindi tayo nagiging mayabang, hindi tayo mapagmataas dahil ikaw yung may trabaho siya wala Di ba? Pagdating sa mga tayo, skill, ganun din. Kaya sabi ko, minsan pati din sa mga physical na anyo rin. Di ba? Minsan dapat hindi tayo, kasi minsan nagiging gano'n kapag yung lalaki o yung babae maganda, yung lalaki medyo hindi maganda, minsan nagiging mapagmataas yung babae. Di ba? Pag yung lalaki, gano'n din, vice versa. Di ba? Dapat maging humble tayo.
ano man yung kinalalamangan, ano man yung lamang natin doon sa babae at lalaki, dapat hindi po tayo nagiging ron. Hindi po tayo nagiging nagmamataas doon. Alam niyo, isang magandang example dyan, lagi ko nga kinakanta yung Lalo nung ginagawa ko to, lagi naririnig ni Mrs. yung Sino yung nakakaalam ng kantang TL Ako Sa'yo? Yan, yung mga may edad na. Di ba? Sino nakakaalam nun? Pakakanta ko sa inyo. TL Ako Sa'yo. Ibig sabihin ng TL, true love po, di ba? Di ba? Yun, di ba yung gano'n, di ba? Ewan ko ba kung bakit type kita. Yan. Di ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagtingin mo, TL ako sa'yo. Di ba? Ganun. Kasi yung pinakamedya, di ba? Ang sabi ng lola ay humanap ng iba, mapormat mayabang, TL wala naman. Di ba? Ang pinaka-istorya po noon, di ba? Nung panahon po kasi namin, sikat na sikat yan eh. Di ba? Nung panahon po namin, pag mga nai-inlove kami, yan yung pinakikinggan namin eh. Ang kumanta po niyan, yung Cinderella, ni-remake ni Jolina Magdangal. Ni-remake. Ang pinaka-istorya po kasi niyan, yung babae kasi, meron siyang natitipuhang lalaki, hindi kasi gwapo. Pero sabi niya, kahit hindi gwapo yun, true love naman, meron naman siya, totoo naman yung pag-ibig niya. Ang sabi kasi ng lola niya, humanap daw siya ng may pera at gwapo. Sabi niya, kung meron ng pera at gwapo, hindi niya naman mahal. Wala rin daw. Di ba? Kaya maganda yung mensahe ng kantang yun. Kaya makita natin, di ba, na kahit na meron tayong medyo nakalalamang tayo, pagdating doon sa mga minamahal natin, maging humble lang tayo pagdating sa bagay na yan. Amen? Sige po, palakpakan natin yung ating Panginoon. Amen. Amen. Next, number 5, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Yan, basahin natin yung talata. Ang sabi po ng 1 Corinthians 13:5a, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Amen. Siyempre, alam nyo po, sa totoo lang, ilang beses na kami nakakapag-counsel ni Mrs. At ako rin, marami na ako nakaka-counsel ng mag-asawa. Nakikita ko na marami talagang selfish pagdating doon sa pag-aasawa. Kaya madalas laging nagtatalo mag-asawa. Masyadong makasali. Gusto niya one-sided lagi. Gusto niya siya lagi yung may purong pabor. Diba? Ang dami ko nang nakikita na na gano'n yung nakaka-counsel namin. Kaya dito makikita natin dito, dapat hindi po gano'n pagdating sa pagmamahalan. Lalo na sa mag-asawa o sa in-relationship, dapat, una, sabi dyan, next slide kuya, dapat pareho kayong nagmamahalan sa isa't isa. Tignan niyo po ito, ang ganda ng pinakita ng Diyos dito eh. Pagdating dun sa babae at lalaki. Tignan niyo po ito ang sabi ng Efeso 5:22, mga babae, pasakop kayo sa asawa, sa sarili niyong asawa, tulad ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Merong command ang Diyos pagdating dun sa babae, pero nakita nyo, meron din sa lalaki. Kaya dito, lumalabas dito yung sinabi ni Lord na dapat ang pag-ibig hindi makasarili. Kasi pag ang Bible tinitignan mo lagi, kung titignan mo dyan, lagi nabibigyang pagpapahalaga dyan ng lalaki. Sa relationship, sa pagmamahalan ng babae at lalaki, pinantay ng Diyos para walang maging selfish pagdating doon sa relationship. Di ba? Kaya tayo, kahit yung mga kabata, pag nagkaroon ng relation, dapat walang magiging selfish sa inyo. Para yung pagsasama nyo magiging matatag. Tignan nyo, di ba? Ang unang command, dapat ang babae nagpapasakop sa lalaki. Di ba? Bisan, sabihin ng lalaki, oy, ako ang sa bahay, dapat papasakop ka sa akin. Okay naman, di ba? Huwag ka gawin, tama yun. Pero ang sabi naman ng Ephesians 5:21, mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya yung kanyang buhay para sa iglesia. Tayo namang mga lalaki, kayo po kinakausap ko. Lalo yung mga asawang lalaki. Mahalin daw natin yung asawa, di ba? Ihandog daw natin yung buhay natin sa kanila. Kaya hindi nagpapasubmit sa iyo yan, hindi mo inihandog yung buhay mo para sa kanya. Kaya siya yung naghahari pa rin sa bahay. Di ba? Siya pa rin yung tigre, ikaw yung tagapag-alaga ng tigre.
Yung asawa mo pa rin ang tigres, siya pa rin ang bida. Bakit? Hindi pakita yung pagmamahal mo, yung inihandog mo yung buhay mo sa iyong asawa. Kasi dapat yan, nagmamahalan kayo sa isa't isa. Hindi lang yung lalaki nagmamahal sa babae, hindi lang yung babae nagmamahal sa lalaki, parehas dapat yan. Yun yung tunay na pag-ibig. Amen? Diba? Nagpapasakop ang babae, ang lalaki naman, inihahandog niya dapat yung buhay niya. Kaya nakita nyo, kapag isa lang ang gumagawa niyan, gera na talaga yan. Maghahanap na ng divorce yan. Di ba? Sabihin niyan, divorce na lang tayo. Di ba? Hindi ka nagpapasakop sa akin eh. Di ba? Ako lalaki rito, ako nagtatrabaho. Di ba? Ganun lagi mga bukang bibig natin mga lalaki. Pero tandaan natin, mas mabigat yung binigay ni Lord sa atin, mga lalaki. Mahalin daw natin yung ating mga asawa. Ihandog daw natin yung buhay natin sa kanila. Amen? Nakita nyo, pag ginawa nyo yon, yung babae talagang pag sinabing nagpapasakop, hindi kanya pinangingibabawan pagdating sa bahay. Diba? Sino yung ganyang asawa? Pinangingibabawan yung ano? Meron bang rito, gano'n? Pinangingibabawan yung ano? Huwag mong tapikin yung Marge. Yung pinangingibabawan yung ano? Huwag mong pinangingibabawan. Siya pa yung nag-aano sa bahay, yung babae. Diba? Tandaan natin, ang hierarchy ng Lord, Jesus Christ, husband, then wife. Ganon po yun. Hindi Jesus Christ, wife, husband. Hindi po ganon. Amen. Kaya makita nyo, napakaganda. Hindi na natin kailangan ng divorce kapag ganyan. Hindi na natin kailangan. Basta itutob ang salita ng Panginoon, nasa gitna lang. Kaya ganon tayo mga kabataan, pag tayo, napakasarap na yung pagiging Christian din yung natin. Ilalagay natin sa sentro ng ating pagsasama, dapat ang ating Panginoon. Amen? Nakita nyo, ganyan ang pag-ibig ng Diyos, ganyan kabuti ang Panginoon. Ayaw niya na maging selfish tayo pagdating doon sa pagmamahal natin, doon sa mga mahal natin sa buhay. Kaya pinakita niya yung balanse. Dapat merong give and take pagdating doon sa pagsasama ng mag-asawa. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi pa dyan, next, yung dapat handang laging tumulong sa kapwa kahit na ikaw ay nangangailangan. Ito naging topic natin to nung ako yung nagturo, di ba? Nung nag-message ako, nung unang message yata, pangalawa. Di ba? Yung dapat kahit wala ka, kahit ikaw nangangailangan, dapat matuto ka rin magbigay. Di ba yung talata, hindi ko na nalagay mga talata natin. Pag ikaw daw tumulong, ano sabi ng salita ng Diyos, tutulungan ka rin. Di ba? Pag ikaw ay tumulong, tutulungan ka rin. Tsaka, kaya makita natin, hindi porket na, halimbawa, merong nangangailangan na kapatid natin sa pananampalataya, merong nagkasakit, merong namatayan, merong nadisgrasya, humihingi ng tulong. Di ba? Dapat natututo tayo magbigay. Tandaan natin, hindi tinitignan ng Diyos yung laki. Ang tinitignan ng Diyos yung puso mo doon sa pagbibigay na kahit ikaw ay walang-wala na, di ba? Yung term nga natin, kahit G na G ka, di ba? Kahit gipit na gipit ka, di ba? Magaling gumawa ng term yung ating multimedia. Kahit G na G ka, di ba? Kahit gipit na gipit ka, pero dahil mahal mo yung kapatid mo sa pananampalataya, di ba? Nagbibigay ka kahit 10 piso, 20, di ba? Kahit na, di ba yun yung makita mo, hindi ka selfish. Yun yung tunay na love. Di ba hindi mo, nakita mo, merong humingi ng tulong, di ba? Sabihin natin, pambaon nga ng mga anak ko to eh. Pambayad nga namin to ng tubig eh. Pambili nga namin ng bigas to eh. Di ba lagi ko sinasabi, hindi naman kukunin lahat yan. Yung bahagi lang yan na meron kang maitulong doon sa kapatid mo. Doon mo makikita yung sinasabi natin, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pang-anim, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Yan. Basahin natin yung talata. Sabi, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalatin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Amen. Dito makikita natin mga kapatid, sabi rito, ang pag-ibig daw po ay mapagpatawad, marunong magpatawad. Tignan natin yung sunod, kuya. Paano ba yan? Next, kuya. Yan. Una, ang pag-ibig ng pagpatawad, dapat hindi raw magagalitin. Sino po yung Ilonggo rito? Uy, ito, isa lang. Isa pa, Ilonggo. Yung marunong magsalita ng Ilonggo. Hindi po yung malapad ang ilong, Yung Ilonggo yung ano. Isa lang?
Ilonggo ko, alam ko, kuya. Ilonggo salita niya, di ba, sa Panay? Kasi mga Ilonggo raw, mga malalambing yan. Di ba? Kahit galit na, papatayin kita. Di ba? Parang gano'n. May ano pa, no? Ano pa eh. Tama ba? Gano'n nga, gabi mo ngayon, kuya. Yung mga Ilonggo, kasi hindi ko ano yung ano ng Ilonggo eh. Na ibig sabihin talagang, hindi, mahinahon pa rin, di ba? Di ba? Kahit nagalit ay lumayas ka na. Di ba? Parang parang hindi ka pinalalayas eh. Di ba? Parang makita natin gano'n yung no? Pero yung lang, kaya dapat magkaroon tayo ng DNA ng mga Ilonggo eh. Di ba? Tuwan-tuwa yung mga Ilonggo. Diba? Hindi, alam ko, nakita ko, pag nagsalita yung mga Ilonggo, ganyan po yan eh. Di ba? Hindi mo nakikitaan ng nung magagalitin, hindi mo nakakitaan ng init. Kasi malambing pa rin, kahit nagalit na yan, di ba? Kikidnapping kita. Hindi, ganun yung mga Ilonggo, sila eh. Kaya dapat maging po tayo, di ba? Ganun daw yung mga tao mapagpatawad. Hindi ka magagalitin ba pag mayroong mga ganong maano ka makitungo sa tao. Doon daw masasabi natin na your love, yung pag-ibig mo nagiging mapagpatawad. Pangalawa, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ayan. Yan yung medyo di ba? Pag may nakaaway ka, talagang kahit anong mangyari, di ba? Hindi ko babatiin yan. Di ba? Yan ang hindi di ba? Dapat marunong tayo magpatawad. Di ba? Dapat wag tayo magtatanim ng sama ng loob. Kasi kung tunay mong mahal ang isang tao, kahit merong nagawang hindi maganda sa iyan, di ba? Asawa mo yan, anak mo yan, magulang mo yan, di ba? Kaibigan mo yan, kung may nagawa sa'yo, matuto tayo magpatawad. Di ba? Huwag yung sabihin, pinatawad ko na yan, pero hindi mo naman pinapansin. Pinatawad mo ba talaga? Di ba? Dahil hindi mo pinatawad yun. Di ba? Sabi mo na nagsusorry ka, pero gano'n, ayaw mo makita. Di ba? Dapat matuto ko yung pag-ibig talaga, dapat nagiging mapagpatawad yan. Pangatlo, sabi diyan, hindi lang bibilang ng maling nagawa. Sino yung ganyan? Kapag nagtatali mag-asawa, binabalikan pa yung Di ba? Nagbibilang ng mga nagbibilang ng mga mali. Di ba? Dapat hindi po ganun. Kung meron na naging pagkakamali nun, dapat hindi mo na yung binabalikan. Kasi nakita mo, nagiging punto ng pagtatalo ng mag-asawa yun eh. Kaya doon, pinatawad mo na nun, bakit binabalik mo pa? Diba? Kaya hindi tayo dapat nagbibilangan ng mali na. Pang-apat, hindi naghihiganti. Diba? Kapag meron tayong nakaaway, merong mga tao na, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, na medyo hindi tayo nagkatampuhan tayo, dapat wag tayo maghihiganti. Laging bukas tayo sa pagpapatawad. Kasi yun yung tunay na pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Last, number 7. Ang pag-ibig ay nagagalak kung ano ang tama at mabuti. Ang sabi po ng talata, hindi ito natutuwa sa masama. Yung laging ito dyan, yun yung pag-ibig po Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Alam niyo po mga kapatid, ito pong panghuli nating pagsasalarawan natin sa pag-ibig. Ang itinutukol nito, dapat itinuturo natin doon sa kapwa o sa tao kung ano yung tama. Ang sabi po kasi ng Proverbs, sabi diyan, mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. Di ba? Ibig sabihin, halimbawa, meron kang kaibigan na merong hindi ginagawang masama, pero sabi mo, best friend mo yon. Dapat, itinutuwid mo yon. Sinasabi mo yung mali niya. Hindi yung kinukubli mo. Nakinindihan nyo? Kasi hindi mo talaga siya mahal pag ganon. Hinahayaan mo lang siya doon sa mga mali niyang ginagawa. Ganon din sa ating mga anak. Kapag yung mga anak natin, may nakikita tayo hindi tama nilang ginagawa, sabi niya, mabuti pang sawayin natin sila ng hayag. Magalit na sila kung magagalit sila. Yun yung pagmamahal na ipapa. Pero yung hindi mo sasabihan, hindi pagmamahal yun. Ini-spoiled mo yung bata. Ganon din pag sa pag-asawa. Kapag may yung asawa mo, nakita mo merong hindi magandang ginagawa, dapat hindi mo tinotolerate yan. Di ba? Dapat sasabihin mo sagad kanya yung kanya mga maling ginagawa. Kasi kapag itinatago mo yan, na ayaw mo siya mapagsabihan, ayaw mo siya masaktan, hindi pagmamahal po yun. Lalo mo siyang pinasasama. Lalo mo pinapakita na hindi siya mahal. Bakit? Mali nga yung ginagawa niya, pinagpapatuloy-tuloy mo pa eh. Alam niyo, meron po kami sa
Sa lugar namin, doon sa Tondo, meron po kaming kapitbahay diyan. Kinasal po silang dalawa. Nung kinasal silang dalawa, habang tumagal, yung lalaki kasi, gwapo parang si Tonton Gwapo po siya nung itong lalaking ito, nagkaroon ng pangalawang asawa, mayaman. Yung isang napangasawa niya, tama lang. Pero alam nyo, pumayag yung babae na mag-asawa siya ng iba. Pumayag siya. Pero sila yung kasal, Sila yung kasal. Pumayag tong babae kahit mag-asawa ng iba yung asawa niyang lalaki. Bakit? Kasi nga, mayaman yung napangasawang babae. Natulungan sila, medyo gumanda yung buhay, nabili ng bahay, nakabili ng lupa. Diba? Ang tanong, love ba yun? Kinasal po yun, Sila yung totoo yun, Love ba yun? Hindi. Materialistic yun, lust of the flesh yun. Kaya nakita natin, di ba? Hindi lahat ng ikinakasal, totoo ay tunay ang pag-ibig. Di ba? Kaya makita natin, kaya dito ipinapakita ng Diyos, ito yung tunay na pag-ibig. Dapat ang tunay na pag-ibig, sabi natin, ang pag-ibig ay nagagala kung ano yung tama at mabuti. Pag alam mong mali, hindi ka dapat matutuwa dyan. Dapat hindi mo ginagawa yan. Biro mo, alam mo, mag-asawa kayo ikinasal, at nalaman mo na gano'n, pumapayag ka doon sa ganong bagay. Amen? Kaya doon mo makikita, hindi tunay yung pag-ibig nung lalaki doon sa babae at nung babae doon sa lalaki. Di ba? Maaring nung nagsama sila, lust of the flesh, o sa mga material na bagay. Kasi nung alam mo na hindi kasi sapat lang yung sa babae, wala namang rin ganong trabaho yung lalaki nakakita naman yung nagkagustong mayaman. Pinatulan niya po, pumayag naman. Diba? Kaya makita natin mga kapatid, di ba? Hindi po hindi lahat ng pag-ibig na nakikita mo na ibinibigay sa iyo, tunay o totoo. Kaya't malalaman mo lang yan kapag nakita natin, di ba, tinala natin, pag-ibig ay matyaga, di nagmamataas, pag-ibig di makasarili, pag-ibig ay mapagpatawad, ang pag-ibig ay nagagalak sa kung ano yung tama at mabuti. Amen. Kaya doon makikita natin mga ganung bagay, di ba? Meron pa minsan, mga instances, minsan yung mga nagkakaanak, ipinaampon yung kanilang anak. Ano yung katwiran minsan ng nanay? Para maging maging maganda yung kinabukasan ng kanyang anak. Pagmamahal ba yon? Di ba? Naggumawa ka, di ba? Naggumawa ka ng bata, nabuntis ka, bakit mo ipaampon? Dapat paninindigan mo yan. Diba? Doon mo makakita na mahal mo talaga yung bata. Diba? Ikaw na yung may ginawang mali, idadamay mo yung anak mo. Diba? Huwag mong idadamay anak ko, palakihin mo yan. Ikaw yung gumawa ng consequence na yan. Palakihin mo yung batang yan. Diba? Doon mo makikita na mahal mo yung bata. Ikaw ang nagsimula niyan Diba? Kawawa naman yung bata, sabi mo, magiging ganun nga, pero yung emotion ng bata, yung ego ng bata, di ba? Habang lumalaki, hindi tunay na magulang yung kanyang kasama. Malalaman niya pagdating ng araw. Diba? Iba talaga yung pagmamahal ng tunay na nanay o tatay na meron po tayo. Amen. Kaya dito makikita natin, pagdating dun sa pag-ibig, dapat, at sabi natin, ikinagagalak nito kung ano yung tama at mabuti. Ibig sabihin, yung itinutuwid mo yung mga bagay na mali. Dapat nandun natutuwa ka kapag yung mga tama at mabuti yung ginagawa natin. Amen? Sige nga po, palakpak natin ng Panginoon. Amen? Sa ating pagtatapos, sino ba yung nandun? Si Ate Angel. Angel, may video tayo dyan maiksi lang naman yan. Maiksi lang naman yan. Yan po yung... Why this man married her dead girlfriend at her funeral. Chadil Defi and Sarinya Kamsuk were in a relationship for 10 years. They had plans to marry once they complete their studies. After completing their studies, before they could finalize any wedding arrangements, Sarinya passed away in an accident which left Defi broke. Determined to honor their love and commitment, Defi kept his promise and decided to marry her on her funeral. In a heartfelt ceremony, he placed a ring on Sarinya's hand and shared a kiss with his beloved in a combination funeral and wedding ceremony. We consider this as one of the purest love stories. Share your thoughts about this couple in the comments. Amen. Naganda ng purest love. Tignan nyo, di ba? Ito yung sinasabi ko kanina Mga kabataan, kung mahal mo nyo yung isa't isa, di ba nakita nyo, nagpaplano sila, nag-aaral muna sila.
Plano niya talaga na pakakasalan niya yung ano. Pero ginawa nila, di ba, nag-aral muna sila. Tapos nagkaroon pagkatapos nilang gumraduate, ang problema, namatay yung babae. Di ba? Pero kahit nung namatay na yung babae, pinandindigan ng lalaki na mahal niya yung kanyang ano. Doon mo makikita yung tunay na pag-ibig. Di ba? Kaya dito makikita natin, di ba, yung tunay na pag-ibig, sabi nga po ng talata, next slide kuya. Ang sabi diyan, prophecy and speaking in unknown languages and spatial knowledge will become useless, but love will last forever. Ang pag-ibig, merong yang forever. Di ba? Ang pag-ibig na kasama ang Diyos ng pag-asawa, merong yang forever. Ang pag-ibig na magkakasama sa mga magkakaibigan o magkakapatid, sa pamilya, maglalas yan kapag nandun kasama natin ang Panginoon. Ang sabi sa Tagalog, sabi nga po yan, sa Tagalog kuya, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Kaya makita natin mga kapatid, ang pag-ibig yan, kapag walang dapat makapaghihiwalay sa inyo. Diba? Kamatayan lang. Diba? Yun nakita natin kahit namatay, pinakasalan niya pa rin. Diba? Kaya makita natin, diba, ganun yung ganun dapat maipakita natin yung tunay na pag-ibig natin sa mga minamahal at sino man mga sa ating mga kapwa. Dapat naglalas yan, hindi nagbabago. Merong minsan nagkukulang tayo sa mga anak natin, sa mga asawa natin, sa mga magulang natin. Pero yung love natin sa kanila dapat maglalas yan. Hindi dapat pangwalang hanggan dapat yan. Lalo na doon sa mga minamahal natin sa buhay. Kaya nga yung mga, di ba, sabi nga, di ba, lagi ako nagko-comment doon, hindi diborsyo ang solusyon sa pag-aaway ng mag-asawa, sa paghihiwalay ng mga, hindi yan ang solusyon. Di ba? Kahit naman magkaroon ng divorce sa palagay niyo po ba, wala pa rin magpapile ng mga divorce? Meron pa rin eh. Di ba? Ganun lang mangyayari niyan. Anytime na magdi-divorce siya, maghahanap lang yan ibang babae. Tapos kung talagang ginagawa na yun, de-divorce lang ng paulit-ulit lang. Kawawa yung mga babae, kawawa yung mga mag-asa, kawawa yung pamilya. Kaya dapat, doon lang tayo sa isa, doon lang sa talaga pinakasalan natin. Yun lang dapat yung mamahalan natin. Di ba? Kasi para yung pamilya buong buo, hanggang doon sa pagtatapos, doon mo makikita yung maglalas yung natin, yung forever, yung walang hanggang pag-ibig. Yung walang katapusang pag-ibig sa pamilya doon sa asawa. Di ba? Kasi walang katapusan yung kapag may divorce, magpapapalit-palit lang ng asawa yun. Di ba? Magpapalit pag hindi na ganito naman, papalit na naman yun. May divorce eh. Ano mangyayari doon sa Lalong sisirain ng pamilya. Tama? Lalong sisirain ng pamilya. Ang katwiran ng iba, binubugbog daw sila ng kanilang asawa. Sino ba pumili ng asawa? Ikaw ang pumili niyan eh. Boksingero pala yung napangasawa, hindi mo alam eh. Pinili mo yung gwapo eh. Pinili mo yung may maayos na trabaho, hindi mo alam, ganyan pala ugali niyan. Diba? Kaya hanapin natin, di ba? Pagdating sa pag-aasawa, pinaplano yan, dapat maging sagrado. Di ba? Kaya nga lagi natin sinasabi sa inyo, magiging kabataan, maging sagrado tayo pagdating pa lang sa panliligaw. Pinagpe-pray mo yung babaeng gusto mong mapangasawa, yung lalaki, ganun din, pinagpe-pray mo rin yan sa Panginoon. At maghihintay ka. Di ba? Yun yung natin, bigyan natin ng kasagraduhan. Huwag nating sasamahan ng lust. Yung sex, part ng mag-asawa yan. Part ng relationship yan. Pero yung sex, di ba, ibinibigay lang yan doon sa mag-asawa. Doon labang dadating yan. Makikita nyo yung napakaganda. Hindi kayo aabot doon sa maghihiwalay kayo, mag-aaway kayo. Maari magkakaroon kayo ng mga pagtatalo, maari magkakaroon ng mga tampuan, pero hindi kayo maghihiwalay niyan. Hanggat ang Diyos ay yung nasa gitna ng inyong pagsasama. Amen? Sige tayo po lahat ay tumayo. Amen? Salamat sa Panginoon. Sana po'y marami tayong natutunan. At doon po makita natin kung ano yung tunay na pag-ibig na isinisalarawan ng ating Panginoon. Kaya dito, makikita natin kung talagang yung pag-ibig ba ng kaibigan mo, ng barkada mo, totoo ba yan talaga? O kaya yung parents mo, o yung mga kapatid natin, o yung kaya yung jowa mo, o yung kaya asawa mo, totoo ba talaga yung pag-ibig na binibigay niya? Diba? Kayo lang po yung makakaalam ng mga bagay na yan, na ipinakita natin kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kasi yun yung Diyos God is love.
Di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya alam niya, dapat ito yung dapat na lumalabas sa ating mga heart. Na pagdating na pagmamahal natin dun sa ibang tao. Amen? Sige, tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Lord, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon, na mga mananampalataya ng Salt and Light Church, Panginoon. Thank you, Holy Father. You are a great God, Lord, na ibinigay mo sa amin yung pagkakahulugan o pagsasalarawan, Panginoon, ng tunay na pag-ibig. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na napakabuti. Lord, hindi mo kami pinababayaan. Lord, tinuturuan mo kami kung paano kami magmahal ng aming kapwa. Lord, lalo na sa mga mag-asawa na narito ngayon, Panginoon, tulungan mo, Lord, na ang kanilang pag-ibig, Panginoon, ay mananatili, Lord, sa kanilang mga asawa lang, Panginoon. Lord, tulungan mo na ikaw yung maging sentro ng kanilang pagsasama, Panginoon. Maipakita nila, Lord, yung tunay na pagmamahal nila, Lord, sa kanilang asawa, Panginoon. Ano man yung mga dumaan, Panginoon, na mga pagsubok o mga problema sa buhay, kayo nawa po, O Diyos, yung lagi nilang lalapitan, Panginoon. Kayo nawa, Lord, yung gumabay sa kanilang mga buhay. Tulungan mo rin po, Lord, yung aming mga kabataan, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord, yung kanilang relationship sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid. At yung mga pumapasok, Lord, sa mga yung Panginoon. Lord, ipakita mo sa kanila, Lord, yung tunay na pag-ibig na maibigay nila, Lord, sa kanilang kapwa, Panginoon. Lalo na, Lord, ang mga kabataan, Panginoon. Lord, help us, Lord, all the young peoples, Panginoon. Tulungan mo, Lord, ang mga henerasyong ito, Panginoon, na patuloy, Lord, na pananatilihin nila, Lord, yung kasagraduhan, Panginoon, pagdating sa pagpili ng mapapangasawa, Panginoon. Lord, para kami iyong mga anak, maging magandang ehemplo kami, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Lord, kahit iilang kami, Panginoon, Lord, alam namin, Panginoon, na magiging magandang ehemplo kami, Lord. Kayo kami yung magbibigay ng alat, kami yung magbibigay ng liwanag para maipakita namin, Panginoon, na ito yung tunay na pag-ibig na ibinigay mo po sa amin, na maibahagi namin, Panginoon, sa bawat tao, Lord, na hindi patuloy na nagbibigay ng tunay na pag-ibig, Panginoon, sa kanilang kapwa. Hallelujah, Lord, maraming pong salamat. O Diyos, sa paglisa namin sa lugar na ito, muli kaming humihingi, Lord, ng iyong basbas at bendisyon, Panginoon. Lord, unang-una po sa lahat, Lord, ang iyong spirit of love, patuloy mong ibuhos sa amin, Panginoon. Lord, ang iyong proteksyon, Panginoon, sa aming mga kalusugan, sa aming mga pisikal na katawan. Lord, yung pag-iingat mo po sa amin, Lord, sa bawat ginagawa namin, sa mga pagtatrabaho ng mga tatay at nanay, sa mga kabataan nagtrabaho, mga nag-aaral. Lord, ingatan mo po, Panginoon. Lord, naway maramdaman nila, Lord, lagi ang iyong presensya sa araw-araw na kanilang buhay. At higit sa lahat, ang kapayapaan nawa na nagmumula sa inyo, O Diyos, ay makamit nawa, Lord, ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa pagtugon sa panalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyo lahat.